Natigilan ka na ba para isipin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng paghahanap sa Diyos ng buong puso? Talagang nagawa ba natin ito, o namuhay ba tayo na madalyang pananampalataya, nagawa lamang sa mga salita at sandali? Ilang beses natin sinasabing nagtitiwala tayo, ngunit sa pagsasagawa, tatakbo muna tayo patungo sa sarili nating mga plano, nalilimutang isuko ang kontrol sa Panginoon? Gayon ang oras upang pag-isipang mabuti ito. Bago simulan ang araw, huminga na malalim at tanungin ang iyong sarili, ang puso ko ba'y ganap na nakabalik sa Diyos, o nahahati sa pagitan niya at ng aking mga alalahanin? Ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay hindi isang mabilis na pagkilos, ngunit isang araw-araw, paladyan, taos-puso, at walang pag-imbat na desisyon. Isipin ang paggising tuwing umaga hindi lamang na may mga kahilingan at takot, ngunit may pagkauhaw na malaman ang higit patungkol sa kung sino ang Diyos. Hindi lang para makatanggap ng mga pagpapala, kundi para maramdaman ang kanyang presensya kahit parang walang nagbabago. Kapag iniuna natin ang Diyos sa ating mga pangangailangan, natuklasan natin ang isang bagay na hindi nauunawaan ng mundo, ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay ipinanganak ng isang puso na pinipiling magtiwala bago umunawa, magmahal bago makita, at magpasalamat kahit hindi pa natatanggap. At sa lihim na lugar na ito ng puso, nagsimulang mamulaklak ang mga himala. Marahil ay nakakaranas ka ng mga araw ng katahimikan, kapag tila hindi nakikinig ang Diyos. O marahil ay inisip mo na nakalimutan na niya ang iyong mga deti mong panalangin, ang mga paulit-ulit mong paulit-ulit. Ngunit hindi ba ang katahimikan na ito ay talagang isang imbitasyon? Isang tawag na hanapin siya ng mas malalim, hindi lamang para sa mga sagot, kundi para sa Diyos mismo. Kapag tunay na hinahanap ng puso ang Panginoon, kahit walang magagandang salita, nakikita niya. Naririnig niya kahit ang pinakapagod na bontong hininga. At doon, sa lihim, na siya ay kumikilos sa nakakagulat na mga paraan, kadalasan kung saan hindi natin inaasahan. Tandaan, ang Diyos ay hindi naghahanap ng kasakdelan, ngunit katapatan. Alam niya ang bawat takot, bawat kapintasan, bawat pag-alinlangan, ngunit pinipili niya na mahalin ka. Sa gitna ng kahinaang ito ay nagpapakita ang kanyang lakas. Kapag ang puso ay sumigaw, Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin ko, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, gumagalaw ang langit. Nagsimulang bumukas ang mga pintong tila nakalok. Ang mga pusong nanlamig ay nakakaramdam na naman ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay tumutugon hindi lamang sa mga salita, kundi sa tapat na daing na nagmumula sa kaluluwa. Kaya, sa bagong araw na ito, bago magmadali sa iyong mga gawain, huminto at hanapin ang presensya ng Panginoon ng buong puso. Kahit sa isang buntong hininga lang ang isang taong pagod, na pero naniniwala pa rin. Ito ay mula sa tunay na paghahanap na ito na ang mga himala ay ipinanganak na nagbabago ng mga kwento, nagpapanumbalik ng mga tahanan, at nagpapagaling ng hindi nakikitang mga sugat. At ang perehong paghahanap na ito ay nagbabago kung sino ka sa loob, na ginagawang mas malakas at puno ng pananampalataya ang iyong puso. Naway ang pagmumini-mini na ito ay maging inspirasyon sa iyo na magsimulang gayon sa ibang paraan. Hanapin ang Diyos hindi lamang sa iyong isip o salita, ngunit sa lahat ng iyong pagkatao, mga takot, pangarap, kabiguan, at pag-asa. Mas malapit siya kaysa sa tila sa iyo, nakikinig kahit sa mga kaisipang hindi mo pa nakakausap kahit kanino. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento, at magbahagi para mas maraming buhay ang maabot. Naisip mo na ba kung bakit madalas nating hinahanap ang Diyos kapag nasa limitasyon na tayo? Para bang ang ating mga puso ay naalala lamang na sumigaw kapag ang ating lakas ay naubusan? Kapag ang mga pinto ay nagsara, kapag ang takot ay tunay na humahawak sa atin. Ngunit paano kung pinili nating hanapin ang Panginoon hindi lamang sa mga krisis, kundi maging sa mga ordinaryong araw?
Paano kung ginawa natin siya na ating prioridad bago pa man dumating ang mga paghihirap? Sa araw-araw na desisyong ito na ilagay ang Diyos sa sentro na ang buhay ay nagsisimulang magbago mula sa loob palabas. Dahil ang paghahanap ng buong puso ay hindi lamang pagdarasal na may magagandang salita. Ito ay namumuhay kasama siya sa bawat detalye, kahit sa mga sandaling tahimik na walang nakikita. Pag-isipan ito, ilang beses ka bang nagising na inisip muna ang mga problemang kailangan mong lutasin, ang mga bayarin na kailangan mong bayaran, ang mga mensaheng kailangan mong sagutin? Paano kung, higit sa lahat, ang una mong naisip ay, Panginoon, ngayon ay hinahanap kita bago ang anumang bagay? Sa lihim na sandali na ito, malayo sa ingay na mundo, isinilang ang pinakamatapat na panalangin. Hindi sila perpektong pananalita, ngunit mga daing at bantong hininga na higit na naunawaan ng Ama kaysa sa anumang salita. At alam mo ba ang magandang balita? Hindi inaasahan ng Diyos na darating ka ng malakas at walang kapintasan. Inaasahan ka lang niyang darating na may katotohanan. Ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugan ng pagkilala na wala tayong lahat ng mga sagot, na kadalasan ay hindi natin alam kung ano ang hihilingin, ngunit pinipili pa rin nating lumapit. Ito ay pag-amin na tayo ay marupok, na ang mga pag-alinlangan ay umiral, na ang takot kung minsan ay nagsasalita na mas malakas. Ngunit gayon pa man, ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Kapag isinuko natin ang ating takot, ang ating kahungkadan, ang ating pagod, lahat ng ito ay binabago niya sa lakas, kapayapaan, at panibagong pag-asa. Sa espasyong ito ng pagsuko, namumulaklak ang mga himala. At huwag magkamali, ang himala ay hindi palaging magiging kung ano ang iyong naisip. Minsan ang pinakadakilang himala ay ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa loob mo. Ito ay kapag pinatahimik niya ang iyong puso bago patahimikin ang unos, kapag binibigyan kanya ng lakas upang harapin ang tila impossible, kapag ibinalik niya ang pananampalataya na akala mo ay mawawala na sa iyo magpakailanman. Ito ay kapag napagtanto mo na, kahit na may mga galos, ikaw ay nakatayo pa rin, at hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil siya ay umalalay sa iyo. Ngayon, nais ng Diyos na paalalahanan ka, hindi ka tinawag na lumakad ng mag-isa. Malapit na siya. Nakikita kanya kapag walang nakikita. Naririnig niya kahit ang mga dasal na hindi mo kailanman nabigyan ng lakas ng loob na sabihin ng malakas. Kaya't hanapin siya ng buong puso, kahit na ang iyong puso ay pagod. Sabihin, Panginoon, wala akong gaanong mayaalay ngayon. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay ibinibigay ko sa iyo. Sapat na yon para sa Kanya. Dahil hindi hinahamak ng Diyos ang bagbag na puso, iginagalang niya ang katapatan, tumutugon siya sa totoong yak. At kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyo, bago magpatuloy sa iyong araw, mag-isa at kausapin ang Ama. Pagkatapos, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa taong mahal mo. Marahil ang salitang ito ay eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang taong gayon. At kapag hinanap natin ang Diyos ng buong puso, may makapangyarihang mangyayari. Hindi lamang natin nakikita ang mga panlabas na himala, ngunit nagsisimula tayong makita ang himala sa ating sarili. Para bang siya ay naglalagay ng mga bagong lente sa ating paningin, na nagpapaunawa sa atin na kahit ang mga pakikibaka ay may layunin. Nawawala ng kapangyarihan ang takot dahil naiintindihan natin na hindi tayo nag-isa sa larangan ng digmaan. Napatahimik ang pagkabalisa dahil nagsisimula tayong maniwala na may Diyos na nagmamalasakit kahit ang mga detalyeng walang nakikita. At ang pananampalataya, gaano man kalit, ay tumutubo tulad ng isang binhi na bumubulusok sa lupa at namumulaklak, na nagpapakita na ang kanyang presensya ay mas dakila kaysa anumang bagyo. Marahil ngayon ay himihingi ka ng mga sagot na hindi pa dumarating. Marahil ay naghihintay ka ng kagalingan, para sa pagkakasundo, para sa isang pinto na tila sarado sa mahabang panahon. Ngunit kahit na hindi mo nakikita ang katapusan ng kwento, maaari mong piliin na magtiwala.
Dahil ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay hindi lamang naghihintay ng himala, ito ay pamumuhay sa bawat araw kasama siya, kahit na walang pagbabago sa labas. Ito ay pinipiling magpasalamat bago tumanggap, magpuri kahit walang pangunawa, at magpatuloy sa paniniwala kahit walang nakikitang mga palatandaan. Ito ang pananampalatayang nagpapakilos sa puso ng Diyos. At kapag nagpasya kang manatili, kumikilos siya. Maaring baguhin niya ang iyong mga kalagayan, ngunit kadalasan ay babaguhin ka muna niya. Bibigyan kanya ng presensya sa paghihintay, ng lakas ng loob na harapin ang hamon, ng pag-asa na magsimulang muli. Ipapaalala niya sa iyo na ikaw ay minamahal, pinili, at sinang-ayunan ng biyaya, hindi sa merito, kundi sa pag-ibig. Sa lihim na lugar na ito ng taos-pusong paghahanap isinilang ang pinakadakilang mga tagumpay, sa loob ng kaluluwa, kung saan walang nakakakita, ngunit kung saan nananahan ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, hahanapin ninyo ako at masusumpungan ako, kapag hinahanap ninyo ako ng buong puso ninyo. Jeremias 20:13. Hindi mahalaga kung paano ka dumating gayon, pagod, may pag-alinlangan, may takot, o kahit na may mahinang pananampalataya. Ang mahalaga ay dumating ka. Halika kung ano ka, walang maskara, walang dahilan, walang reserbasyon. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong puso, naghahanap siya ng mga kusang puso. At kapag nakatagpo siya ng gayong puso, nagbabago siya. Pinapagaling niya ang mga lumang sugat, pinalalakas ang mga nahulog, ibinabalik ang mga pangarap na tila patay, at binuhay ang dating katahimikan. Bago matapos, ipikit mo sandali ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at taimtim na sabihin, Panginoon, hinahanap kita ng buo. Hayaang bumangon ang panalangin ito mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Naway umangat ito tulad ng isang matamis na halimuyak sa langit, sapagkat naririnig ng Diyos kahit ang pinakamahihiya na bulong ng isang tapat na puso. Kung ang salitang ito ay naantig sa iyong gayon, isulat sa mga komento, hinahanap ko ang Diyos ng buong puso ko. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong kailangang maramdaman ang perehong presensya. Naway baguhin ng Panginoon ang iyong pananampalataya, palakasin ang iyong paglalakbay, at pamumulaklak ang mga himala sa hindi mo inaasahan. Amen.